Imagine mo na lang, Christmas. Yung wala kang aasahang mangyayaring masama. Puro lang dapat kasiyahan. Tapos, nagkasunog. Tapos, yung 5 mong kapatid, naglaho. Literal. As in wala. No trace, no bones, no ashes, nothing. Sa gitna ng isang sunog. May mga kwentong ganito talaga na parang gawa-gawa lang ng internet. Parang urban legend vibes. Pero itong kwentong ito, ang kwento ng Sutter Children. Totoong nangyari to. Sa isang bayan sa West Virginia, USA, December 1945. Medyo luma na yung taon, pero promise, yung maririnig mo, yung mangyayari, lalo na kung gaano ka-weird ang lahat, mapapaisip ka, wait lang, inside job ba to? Or was it something even darker? So, ganito yun, guys. Pasko na noon, December 24, 1945, sa Fayetteville, West Virginia. Ang pamilya Sutter ay isang tipikal na malaking Italian-American family. Si George, ang tatay, immigrant from Italy, very hardworking, may sarili siyang trucking business. Tapos si Jenny, yung nanay, super hands-on sa bahay. They had 10 children. 10. Oo. Sipin mo yon. Pero that Christmas Eve, only 9 were at home. Yung isa kasi, yung panganay, nasa military. Nagdidiwang sila ng Pasko, masaya, maingay. The 5 younger kids decided to go to bed early. Nagpaalam na matutulog sa attic after magbukas ng konting mga regalo. Mga bandang 1 a.m., nagising si Jenny. May narinig siyang parang something hit the roof. Then, parang may something heavy na gumulong. Akala niya branch lang ng puno. Pero ilang minutes later, may isang sunog na nangyari sa bahay nila. As in mabilis. Parang within minutes, engulfed na yung buong bahay in flames. Si George, the dad, nagpanic. Tinawag lahat ng bata. Yung 4 nakalabas, pero yung 5 nasa attic. Wala. Hindi nila maabot. Now, here's where it gets weird. Like, really weird. George tried to get the ladder pero hindi siya makaakyat ng attic. Yung ladder, laging nasa gilid ng bahay, nawawala. As in gone, bro. Kasi usually nakahook lang yun doon. Sabi nila, maybe dahil nagpanik siya, hindi lang niya nakita. Pero days later, yung ladder nahukay sa kanal. As in, malayo sa bahay. Another thing, sinubukan niyang gamitin yung truck niya to drive closer sa attic. Yung sa labas ng bahay ba, yung may bintana sa attic eh. Gusto niyang ipesto yung truck doon para makaakyat siya sa attic. Pero, get this, hindi nag-start yung truck. Both of them, may dalawa siyang truck eh. Parehong truck, hindi gumana. Pero, gumagana naman siya before the day ng sunog. As in, 1 day before ng sunog, gumagana naman yung truck daw. Seryoso. Parang lahat ng pwedeng gamitin para mag-rescue, suddenly not working. Tapos, here's the most chilling part. Walang katawan na nahanap. As in, wala. 5 bata supposedly nasunog sa attic. Pero pag sift nila through the ashes, no bones. Walang remains, nothing. And for your information, hindi to normal kasi kahit sa matinding sunog, bones always survive. Scientists have confirmed that
Even cremation leaves fragments of bones behind. Ba? So bakit wala? Now, let's pause for a second. Kasi kung ako yung nanay at tatay dito, tapos ganun ang nangyari, siguro mababaliw ako sa kakaisip, di ba? Parang, wait, nasaan na sila? What really happened? Those kind of question ba? At ito pa, a few days before the fire, may mga strange things na nangyayari. Like, there was this man who came to their house na nag-aalok ng insurance. What the fuck? Tapos nung tinanggihan siya ni George, bigla siyang nagparinig, your house will go up in smoke and your children will be destroyed. Excuse me. Sino tong insurance guy na may threat sa bibig? Diba? Ay, nako, Diyos ko, pag gano'n, ay, hindi ko na alam. Anyway, later on, another random man nag-check ng electrical fuse box sa bahay. Tapos sabi niya, this wiring is gonna cause fire someday. Ako hindi ako praning hindi ko rin naman, sa bagay, hindi ko rin naman alam na mangyayari to kinabukasan na masusunog ang bahay ko. Pero yung mga ganong commentary ba, yung this wiring is gonna cause a fire someday. What the hell? But guess what? After the fire, an electrical inspector said, nope, hindi electrical yung cause. So ngayon, you've got a missing ladder, broken trucks, threatening strangers, fire of unknown origin, and no bodies. Walang katawan. Tell me, hindi ba suspicious yun? Huh? Tapos during the fire, may tumawag daw sa local fire department, pero walang sumagot. Yung chief ng fire department, wala rin daw driver. Oh, naintindihan natin 1945 yun, pero imposible naman, bro. Walang driver. Diyos ko. Kailangan pa raw niya tawagin isa-isa yung volunteers para mag-respond. 1945, volunteers. Really? Okay. Alam mo kung gaano katagal bago sila nakarating? 7 hours. Umaga na. As in, sunog na lahat, bro. Tapos papunta pa lang sila. And that delay, at yung ganong klaseng delay pagdating sa mga sunog, hindi na na-recover kahit ano. Literal. Only a basement filled with ash. So, naturally, George and Jenny didn't believe na patay na yung mga anak nila. Nag-start silang magtanong, maghanap, magkwento. May nagkwento pa daw na may nakitang bata sa isang car window habang papalayong tumatakbo. Parang may mga bata raw na sumisilip, nakaluhod, parang confused na tumatakbo palayo sa apoy sa mga oras na yon nung sunog. Oh, some even said they saw the kids in Charleston, about 50 miles away. Pinag-uusapan yung mga bata literal. Pero bakit hindi nila nire-report? Diba? Tapos, may isang bus driver daw. Sinabi niyang may nakita siyang mga bata sa loob ng isang kotse around 2 a.m. About the same time the house was burning. Nagiging creepy na, diba? And then, years later, 1968, tumanggap si Jenny ng isang liham. Walang return address. Galing daw sa Kentucky. Sa loob ng envelope, may black and white photo ng isang young man. May note sa likod, Louis Sutter, I love you, brother Frankie. ILIL Boys. A90132 or 35, I don't know. Kamukha daw yun ni Louis. Isa sa mga nawawalang anak niya.
Oh, Diyos ko. And honestly, if you compare it side by side, medyo similar nga daw. Yung mata, yung nose bridge, everything. But here's the thing. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung totoo yung picture o prank lang. The case remains unsolved. Pero teka, sinong magsisend ng mga ganong creepy na picture decades later tapos walang return address? I mean, kung prank yun, ibang level ng sakit sa ulo yon. Sino ba namang gagawa ng ganon sa isang pamilya na dekada nang nagluluksa, di ba? Oh, Diyos ko naman. Pero kung totoo na si Luis nga yun, isa sa mga anak nila, ibig sabihin, buhay sila. At tinago sila. By who? And why? Okay? Okay, listen to this. Upon hearing the first half of this story, listen to this. May nag-theorize na mafia ang may kinalaman. Mafia. Siyempre Italian di ba? Alam mo kasi si George Soder, kahit Italian-American siya, vocal siya sa anti-Mussolini views noong World War II. Grabe ang tension sa Italian immigrant communities, lalo na kung sinasabi kang against the government. So, posibleng may galit sa kanya from back home in Italy or dito mismo sa US, which is the mafia. At kung gusto nilang manakot, what better way than to literal na burahin ang kalahati ng bilang ng iyong mga anak. Holy shit, man. Morbid, alam ko, pero plausible. Ito pa, may mga nagkwento pa na may nakita raw na babae after the fire. Naglalakad kasama ang 5 batang kamukha ng mga Soder kids. Chismis na naman. Hindi, kasi merong witness. Sabi ng witness, parang Italian ang accent ng babae. Yung kumuha daw ng mga bata. Coincidence? Ang dami na, no? Hindi na coincidence yun, dami ng FACT. Tapos ito pa. Si George at Jenny, nagpost sila ng giant billboard sa tapat ng bahay nila. As in, malaking sign. May pictures ng mga nawawalang anak. May offer na $10,000. Malaki na yun. Nung 1945, malaki na yun. Tapos, eventually, kasi nga tumagal, naging 15,000 pa. O, diba? Sino ba kasi maglalagay ng ganong billboard kung naniniwala silang patay na ang mga anak nila, diba? Imagine, 10,000 ginawang 15,000. Ba't sila magpo-post? Ibig sabihin, naniniwala sila hanggang ilang days, months na nakalipas, naniniwala pa rin silang buhay yung mga anak nila. Ang sakit isipin, pero parang mas mahirap yata yung not knowing, di ba? Yung tanong na buhay pa ba sila, na araw-araw mong pinapasan. Now, here is where it gets darker. Kasi over the years, madaming leads, pero either nawawala ang evidence or sinasabi ng authorities na no, that's not valid, that's not Cheche Breche, hindi raw yun valid na evidence. Parang alam nyo na, mafia, may nagba-blind item ng buong kwento. Ito pa, may isang taong nagsabi na nakausap niya raw si Maurice Soder, isa sa mga nawawala sa isang bar years later. Pero guess what? Biglang nawala yung taong nagsabi nun. As in, poof! No record, no follow-up, no nothing. Yung nakakita kay Maurice, nawala. May isang theory na personally, I can shake it off. What if binenta ang mga bata? What if lang sa akin lang to.
I mean, let's be real. Human trafficking isn't new, man. Even in 1940s. Lalo na noon. At lalo pa sa mga lugar na rural, isolated. Doon, sa kinalalagyan nila. Kung may gustong mag-cover up ng mga malaking operation tapos may pamilya na vulnerable, maraming anak, pwedeng mangyari yun. Posible. At kung totoo nga na may connection to sa mafia or corruption, then baka may involved na police or government officials kaya parang lahat ng leads natatabunan. May isa pang chismis. Pero nakakakilabot na may nag-claim na nakulong daw ang mga bata sa isang orphanage under false names. Like, what if binago lang yung pangalan nila? 'Di ba? Sa pelikula lang usually ito nangyayari, pero guess what? Madami na talagang cases like that in real life. Saan ba nga ba magbe-base ang movie? Based from real life o kabaliktaran. Pero para sa akin, yung pinaka nakakatindig na balahibo, si Jenny Sader mismo. Kasi from 1950s hanggang namatay siya in 1980s, lagi siyang nakaitim. As in morning clothes. Morning. Hindi good morning. Morning. Nagluluksa. Everyday. Tapos yung billboard, hindi tinanggal. Hindi nila inalis. Ever. Nasa ano yan? Ay, Google mo. Yung mismong billboard, makikita mo sa Google o sa internet. Para bang sinasabi nila na we're not letting this go. Yung mga action na ganun, yung araw-araw ka naka-block, di tinatanggal yung billboard, ganun. Araw-araw nakikinig ng chismis, di ba? At alam mo yung kwarto ng mga nawawalang bata, hindi nila ginalaw for decades. Pinaayos yung bahay, pero yung attic, yung kwarto, mga kwarto, hindi ginalaw. Ibig sabihin puro abo pa rin. Ganun ba yun? As in, untouched, parang shrine, parang hintayin mo lang, babalik sila. Tapos, ganun na yun. Parang hindi nila pinarenta, kaantay sila na babalik yung mga bata. Nakakalungkot yung mga ganun, di ba? Tapos, fast forward natin into 70s. May lumapit sa Sader family. Sabi niya may picture siya ng lalaki. May hawig kay Maurice. Tapos ang sabi daw ng picture sender, I think this is your son. Pero gaya nung naunang picture, wala ring address, wala ring context. Parang hinulog lang sa mailbox nila. Yung mukha ng lalaki adult na. Pero kung titignan mo, parang may sadness. Parang alam mong may gustong sabihin pero hindi pwede. Gets mo? Gets mo yung pinopoint ko? Yung ang dami nang nagsasabi, move on na sila. Yung mag-move on na kayo. Mag-move on na kayo. Parang ganoon. Pero how do you move on na kung ni isang abo ng anak mo, hindi mo man lang nakita? O sabihin natin, buto. Kasi nga, nasunog, di ba? Ni isang buto ng bata, ng mga anak mo, wala ka man lang nakita. Yung iba, sinasabi, baka sunog talaga yon, accident lang. Pero ang dami-dami talagang hindi tumutugma eh. And that's what make this story horrifying. Hindi dahil may nawawalang bata, pero dahil walang kasagutan, walang closure. Tapos isipin mo pa, ilang taon nang lumipas, pero yung mystery buhay pa rin. Hanggang ngayon nga, nahagilap ko nga, diba? Buhay na buhay. Sinasa buhay ko nga ngayon, sinishare ko yung story. Parang apoy. Hindi namamatay. Tulad ng ginagawa natin ngayon, hinihipan natin. Pinapalagay natin yung apoy. Yung kuryosidad ng tao tungkol sa case na to. Binubuhay natin. But, what if someone from the inside the family was involved? Diyos ko. Sa akin lang ta. What if lang? What if? Grabe, di ba? Parang sobrang out of line naman nun. Pero ito na, every rabbit hole leads back to one question. How did the fire start?
Why was everything so conveniently sabotaged? Ladder missing. Trucks, suddenly hindi gumagana. Fire response, super delayed. Bodies, wala. Witnesses, karamihan hindi credible or biglang natitigok o nawawala. Parang may nagsisiguradong walang makakaligtas at kung meron man, walang makakahanap. Now, let's talk about the eldest sibling, Joe. Siya lang ang wala sa bahay nung fire kasi nga nasa military. Pero when the parents tried to ask help sa government, military, kahit anong higher authorities, parang walang pakialam ang lahat. Walang urgency. At may mga nagsabi na rumor ito. Huh? But intriguing. Na baka raw may nagtatago sa identity ng mga bata kasi baka may scandal or shame sa pamilya. Like, baka may illegitimate adoption or something they weren't supposed to find out. May mga wild claims na baka raw si George or someone close to him accidentally or intentionally got involved in something shady. Ooh! Baka yung eldest child, yung military man. Baka nga. Business deal gone wrong. Baka may nakaaway. Baka may gustong gumanti. O may chinik siya. Hindi natin alam. Tapos, ginamit ang mga bata bilang leverage. I know, parang sobrang telenovela. Pero kapag titignan mo yung facts, F-A-C-T, wala talagang maayos na conclusion. One last strange thing. May isa pang researcher na nag-investigate sa case na to noong early 2000. I-internet nyo to, legit. Nung tinangka niyang i-track down yung sender ng mystery photo, nawala. As in, walang trace. Wala na sa records. Incognito. So parang may invisible wall na humaharang sa sino mang sumusubok hanapin ang sagot. Creepy, di ba? Nako, pinag-uusapan natin ngayon. Ay, hindi naman tayo siguro makikita na sa Pilipinas tayo at saka faceless tong video Anyway, ito ang Sadder Children Case. Hindi siya gawa-gawang kwento, guys. I-search nyo. Internet is free. Busugin nyo yung curiosity nyo about sa case na to. Legit. Kahit pa i-search nyo, promise. Isang living nightmare tong story ang ito para sa Sadder family. Imagine mo, everyday, every Pasko, every tahimik na gabi, lagi nilang iniisip. O baka nga everyday noong panahong yun, nasa isip nila, baka buhay pa sila. Baka kinidnap. Baka hindi na nila kami maalala. Mga ganun ba? Grabe, no? Ang takeaway, sometimes the ashes just hide deeper secrets. Napaka-interesting ng kwento, no? Ikaw, anong tingin mo sa case na to? The missing Sadder children. Accident, kidnapping, or cover up? Oh, may kilala ka bang malapit-lapit sa mga ganitong experience o ganitong kwento? Share nyo sa comments kasi gusto ko ring makarinig ng mga ganitong istorya. O share din natin sa mga iba para marinig nila yung mga kwento nyo. Comment lang. Kung gusto nyo ng mga ganitong usapan, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi kami ng creepy, real-life horror at mystery stories 3 times a week. Magkape, kwentuhan, at kilabot. Ganyan tayo dito. Kung gusto nyo naman ng mga solid, immersive storytelling, nag-upload din kami niyan. Hanggang sa susunod, at sana hindi kayo matawag ng apoy habang natutulog. Stay safe, stay curious, at huwag mong iwan yung hagdang kahoy mo sa kanal. Bye!